Magandang araw sa inyong lahat. Welcome sa isa na namang nakakakilabot na istorya. Maraming kababalaghan ang hindi maipaliwanag. At marami ring kwento ang mga Pilipino, lalo na ang matatanda sa probinsya. Hindi tayo maubusan ng mga kwento ng kababalaghan, lalo na kapag may kinalaman ang mga maligno, engkanto, lamang lupa at aswang. Bago ko simulan ang aking kwento ay nais ko muna magbigay ng kaunting kaalaman patungkol sa itatampok kong istorya tungkol sa nilalang o halimaw na magiging bahagi ng kwentong ito na tinatawag na balbal. Ang balbal ay isang nakakaibang hilig. Kumakain sila ng mga patay na katawan ng tao. Tinatawag ding maninilong sa mga native ng Sariaya, Quezon, parang vampira ang nasabing nilalang at mas gustong biktimahin ang bangkay. May mahahaba at matatalim na kuko ang halimaw at 10 beses na sensitibo ang pang-amoy kaysa sa mga aso. Mas madaling makakuha ng biktima ang balbal sa mga sementeryo at maging sa mga lamay ng patay. Bukod sa hindi maipaliwanag na mabahong amoy, ang balbal ay may kakaibang kapangyarihan ng hipnotismo na ginagamit nito sa mga tao tulad ng lamay sa patay para patulugin ang mga ito habang ginagawa niya ang pagkain sa bangkay. Para naman malinlang ang mga tao, pinapalitan ng balbal ng katawan ng puno ng saging ang bangkay sa loob ng kabaong. Magandang araw o gabi sa iyo, Sir Bordes. Itago mo na lang ang pagkakakilanlan ko sa pangalang Roland. 50 by 5 anyos. At kasalukuyang naninirahan sa Manito Albay, Bicol Region, kasama ang aking mga anak at apo. Sir Bordes, humihingi ako ng dispensa kung hindi masyado maayos ang pagkakalimbag ng kwento dahil ipinasulat ko lang ito sa aking butihing apo habang sinasalaysay ko sa kanya ang bawat detalye ng ibabahagi kong kwento sa inyong munting channel na hango sa tunay kong karanasan ng mamasukan akong embalsamador sa lungsod ng Maynila sa lalawigan ng Quezon City noong aking kabataan sa taong dekada 80. Nasa lahi na namin noon ang ganitong propesyon sa trabaho dahil embalsamador din ang aking ama na minana din nito sa kanyang lolo. Halos tuwing mag-imbalsamo si Itay noong aking kabataan, ay palagi akong sinasama nito tuwing may kliyente itong pamilya na namatayan. Noong una ay nanginginig ako sa takot tuwing nag-imbalsamo ang aking ama at may pagkakataon ay nasusuka ako tuwing hinihiwa ni Itay ang sikmura ng bangkay para linisin at lagyan ng bulak ang loob ng katawan na may kasamang kemikal. Nanlalamig at nandidiri pa ako tuwing magsisimula na si Itay na hiwain ang kanang bahagi ng leg ng bangkay para lagyan ng tubo at catheters connection para kunin ang dugo ng momya o bangkay. Matapos ang prosesong iyon ay nilalagyan na ni Itay ng mga chemical substance tulad ng formaldehyde-based fluid at formalin. Matapos nitong hiwain ang ibabang bahagi ng sikmura ay nilalagyan din ito ng maraming bulak na puno ng chemical substance upang huwag mabulok ang katawan. Sa loob ng 2 oras ay natapos ni Itay ang pag-iembalsamo. Pinapatuyo muna nito ang katawan lalo na ang buhok bago lagyan ng kolorete ang mukha. Kinalaunan ay nasanay na rin ako at hindi na nakararamdam ng pandidiri habang nag-embalsamo si Itay ng bangkay ng tao. Hanggang dumating sa punto na natuto na ako sa ganoong gawain.
May pagkakataon nga pag nanglilinis ako ng katawan ng bangkay, na bagong kamamatay lang ay kumakain pa ako mismo sa tabi ng bangkay. Hanggang dumating ang araw na nagretiro na si Itay sa pagiging embalsamador at ako ang pumalit sa kanya sa pinapasukan nitong purenarya. Sa ilang linggo ko bilang embalsamador ay nababagot ako sa aking trabaho dahil bihira lang magkaroon ng kliyente. Kapag walang bangkay, wala din kita. Ganun ang kalakaran ng aking trabaho, Sir Bordes. Isang gabi habang naghahapunan kami ng aking pamilya ay isang magandang balita ang binanggit sa akin ni Itay. Roland, nagpadala ng sulat ang kapatid kong si Gaspar na nangangailangan ng embalsamador ang kanyang pinapasukang purenarya. Baka gusto mo makipagsapalaran sa Maynila, mas malaki ang kita at bigayan doon dahil araw-araw daw may dinadalang bangkay sa purenarya. Sambit ni Itay sa akin. Talaga, Itay? Naman, gusto ko magtrabaho sa Maynila, sagot ko naman dito na walang pag-aalinlangan. Basta Roland, pag nasa Maynila ka na ay magpakabait ka. Iwasan mong gumala sa gabi. Alam mo naman na maraming halang ang bituka roon. Magpakabit ka rin kay Tio Gaspar mo at huwag palaging uminom ng alak. Ani muli ni Itay na may pagpapaalala. Opo, Itay. Kailan ang punta ko ng Maynila? Nakalagay ba sa sulat? Ang address ni Tio Gaspar, tanong ko naman dito. Ikaw, kailan mo gusto? Nakalagay sa liham ang kanyang address pati ang purenaryang pinapasukan nito. Sagot naman ni Itay sa akin at sinabi ko rin sa kanya na luluwas akong Maynila sa susunod na araw. Kinabukasan, nagpaalam ako sa amo ko na alis na ako sa aking trabaho at pumayag naman ito. Dalawa naman kami noon na namamasukan sa kanya bilang embalsamdor kaya pumayag ito. Sir Bordes, matapos kong magpaalam sa amo ko ay nag-impake na ako ng mga gamit dahil bukas na ang nakatakdang araw ng aking biyahe patungong Maynila. Nang makarating ako ng lungsod ng Maynila ay sa Cubao Terminal ako bumaba. May kudigong papel naman akong hawak kung ano. Ang dapat kong sakyan ayon sa nakalagay na address sa sulat dahil yon ang unang beses kong nakarating ng Maynila. Muli ako sumakay ng pamapasaherong jeep at pinakita ko sa Mamang Trooper ang papel kung saan ako ibababa. Lumipas ang ilang minutong biyahe ay narating ko na ang lugar na dapat kong puntahan. Nang makababa ako ng Quezon City ay nagtanong-tanong ako sa ilang mga taong naglalakad sa tabi ng kalsada. Ngunit hindi nila alam ang address ng purenaryang pupuntahan ko hanggang sa naisipan ko magtanong sa isang tricycle driver at iyon ang naghatid mismo sa akin sa nasabing purenarya. Sir Bordes, doon mismo ako ibinababa ng tricycle driver sa harap ng purenaryang pinapasukan ni Tio Gaspar. Hindi ko lubos akalain na malawak at malaki ang nasabing purenarya. Bali lumang gusali ito na may 3 palapag. Nasa ibaba ang purenarya kung saan maraming kabaong ang nakadisplay sa harapan at sa tabi naman nito ay mayroong funeral homes na nagsisilbing lamayan ng pamilyang namatayan. Agad naman akong pumasok sa loob ng purenarya at tinanong ang isang tao na naroon na nakaupo sa isang maliit na silid na gawa sa salamin na sa tansya ko ay ito ang may-ari ng nasabing purenarya. Sir,
Dito po ba namamasukan si Tio Gaspar? Tanong ko sa balbasaradong lalaki na nakaupo habang umiinom ng mamahaling alak. Dito nga. Ikaw ba si Roland? Nabanggit ka na niya sa akin. Kulang kasi ako ng embalsamador kaya't nerekomenda ka niya sa akin. Sagot naman nito at nagpakilala ito sa pangalang Gregor na mismong may-ari ng nasabing purenarya. Adeng, halika ka rito. Siya si Roland, ang bagong embalsador. Ihatid mo siya sa kanyang magiging silid. Tura ni Sir Gregor sa babae na halos hindi nalalayo ang edad nito sa akin. Nagulat naman ako sa sinabi ni Sir Gregor na ihahatid ako ni Adeng sa magiging silid ko. Ang pagkakaalam ko kasi ay hindi. Naman ako stay in at doon ako maninirahan sa inuupahang bahay ni Tio Gaspar. Hindi na lang ako umiimik dahil medyo suplado si Sir Gregor. Habang naglalakad kami ni Adeng sa maliit na pasilyo kung saan nakaimbak ang mga kabaong ay tinuro nito ang malawak na pribadong silid kung saan sinasagawa ang pag-iembalsamo. Ngunit hindi niya ako dinala doon, bagkus umakyat kami ng hagdaan patungo sa pangalawang palapag. Sir Bordes, nagmakarating kami sa pangalawang palapag ay nagulat na lang ako dahil imbakan rin pala ito ng mga mamahaling kabaong. Sa pangalawang palapag ay mayroong 2 silid. At isa na narito ang magiging silid ko. Roland, ito ang magiging silid mo, kasama mo rito ang 2 kapwa mo embalsamador. Sa kabilang silid naman ay mga kasamabahay ng amo natin. Roland, iwasan mong gumala sa buong pasilidad ng gusaling ito ng madaling araw. Sa pangatlong palapag pala naninirahan ang ating mga amo. Paliwanag nito sa patakaran sa loob ng purenarya. Adeng, kaano-ano mo si Sir Gregor? Nasaan po ba si Tio Gaspar? Usisang tanong ko dito. Sir Bordes, nagulat na lang ako nang sabihin ni Adeng na umalis na raw sa trabaho ang tiyo ko at hinabilin ako nito sa aming amo. Sinabi din ni Adeng sa akin na malayong kamag-anak siya ng aming amo at halos karamihan sa tauhan ni Sir Gregor ay kamag-anakan niya. Hindi ko alintana na umalis na pala ang tiyuhin ko sa kanyang trabaho. Akala ko kasi namamasukan pa ito bilang embalsamador, Sir Bordes. Sa unang araw ko sa trabaho ay naging maayos naman ang lahat. Hindi rin ako nababakante sa trabaho dahil araw-araw naman may dinadalang bangkay sa pinapasukan kong purenarya. Nakasundo ko naman ang mga kasamahan ko sa trabaho dahil magkakasma naman kami sa isang silid. Ngunit may napansin ako sa ugali nila na hindi sila masyado palaimik. Hindi ko rin sila nakakasabayang kumain. Sir Bordes, nagtataka ako sa mga kasamahan kong embalsamador kung bakit mabaho ang kanilang katawan, lalo na ang kanilang hininga na parang nabubulok na bangkay ng tao. Ganon din ang amoy ni Sir Gregor pati ang ilang kasapi ng pamilya nito tuwing nakakausap ko sila. Maliban na lang kay Adeng. Mabait si Adeng, maganda ito kahit may kaitiman ang balat. Ito ang palagi kong nakakausap sa oras ng aking trabaho dahil ito rin ang nagsasagawa ng pagkukulerete sa mukha ng bangkay matapos kung embalsamuhin. Nang mag-isang buwan na ako sa trabaho ay nagpaalam ako sa aking amo na magde-day off upang dalawin si Tio Gaspar sa
kanyang inunupahang bahay dahil nakalagay naman sa papel ang kanyang address. Subalit hindi ako pinayagan nito dahil baguhan pa raw ako. Sa mga lumipas pang araw at linggo ay naging malapit kami ni Ading sa isa't isa at halos nagkakasabay na kami kumain. Hindi rin ito nandidiri sa mga bangkay dahil may pagkakataon na nagmeryenda kami sa loob mismo ng pinag-embalsamuhan ko habang nakalatag ang bangkay sa lamesa. Sa mga nagdaan pang mga araw ay nagkamabutihan kami ni Ading at niligawan ko ito. Hindi naman sa inaangat ko ang sarili kong bangko ay may itsura naman akong lalaki. Makisig ang pangangatawan ko at may kapusyan din ang balat na minana ko pa sa mistisa kong ina. Sir Bordes, sinagot naman ako ni Ading nang ligawan ko ito. Ngunit, inilihim namin ang aming relasyon sa mga kasamahan ko sa trabaho lalo na sa aming amo. Hanggang dumating sa punto na may nangyari sa amin ni Ading at ginawa namin ang kababalaghan na yon sa tagong bahagi ng imbakan ng kabaong. Subalit sa kasagsagan ng gabi habang nagpapahinga kami ng mga kapwa ko embalsamador dahil kakatapos lang namin mag-embalsamo ay 5 bangkay ang dinala sa pinapasukan kong purenarya. 3 babae at 2 lalaki na magkakasamang namatay dahil sa isang aksidente nang mabundol ang kanilang kotse ng isang pampasaherong jeep. Sa pagkakatanda ko ay malapit na noon mag-alauna ng madaling araw nang dumating ang 5 bangkay. Halos nakaramdam pa nga ako ng awa sa isang lalaki dahil durog ang ulo nito at halos wala ng laman na utak. Habang ang isang lalaki naman ay lasob-lasob, ang katawan na halata na sila ang nasa unahan ng sasakyan. Dahil ang natamong pinsala ng kakabaihan ay bali lang ang mga buto at may ilang sugat at galos sa katawan. Nang mailatag namin ang 5 bangkay sa pag-embalsamuhan, ay agad namin tinanggal ang kanilang mga damit na puno ng bahid ng dugo. Ngunit nang akmang lilinisin na namin ang kanilang katawan ay pumasok sa loob ng silid embalsamuhan si Sir Gregor, kasama ang ilang kasapi ng kanyang pamilya. Roland, bumalik ka na sa silid mo at magpahinga. Kaya na ito nina Tebor at Banjo. Sila na bahala dito. Sambit noon sa akin ng amo ko. Nasa pinakadulo kasi ng purenarya ang pinag-embalsamuhan at marami ka pang madadaan na nakahalerang kabaong bago makarating sa hagdanan paakyat sa pangalawang palapag. Habang marahan akong naglalakad ay bigla ko nang nakasalubong ang kasintahan kong si Ading. Sinabi nito sa akin na siya ang inutusan ng amo namin na magbantay muna sa lobby. Roland, alam kong pinalabas ka ni Sir Gregor. Pumasok ka na sa silid mo at huwag ka nang lalabas pa ng kwarto. Maliwanag ba? Bungad na sabi ni Ading. At bago ako makyat ng hagdaan ay hinalikan muna ako nito sa labi. Sir Bordes, muling bumalik si Ading sa lobby matapos akong balaan. Iyon kasi ang unang beses na pinalabas ako ni Sir Gregor sa silid ng pinag-embalsamuhan. Nang makarating ako sa pangalawang palapag ay naisipan ko munang magsigarilyo. Dahil hindi naman bawal sa amin ang manigarilyo. Ngunit biglang sumagi sa isip ko na naiwan ko pala ang isang kahakong sigarilyo sa maliit na lamesa na patungan ko ng gamit sa pag-embalsamo kasama ang lighter. Kaya't muli akong bumaba para kunin ito.
Marahan ang bawat hakbang ng aking mga paa habang pababa ako ng hagdanan. May kalamlaman din kasi ang ilaw ng mga panahong iyon. Habang tinatahak ko ang dulo ng purenarya ay nakaririnig ako ng ilang mahihinang tinig ng mga hayop. At habang papalapit ako ay palakas ng palakas ang tinig na yun, Sir Bordes. Nagtataka ako dahil wala namang alagang hayop ang amo namin. Hindi lang kasi basta tinig ng ordinaryong hayop ang naririnig ko, bagkus mabangis na hayop na halatang nagmumukbang ng pagkain. Nang makalapit ako sa pintuan ng pinag-embalsamuhan ko, ay nagkataon na hindi masyado nakasara ang pinto. Doon rin nang gagaling ang ingay na yon. Sir Bordes, hindi muna ako pumasok ng mga sandaling iyon. Masama, kasi ang kutob ko na tila may hindi magandang nangyayari sa loob ng silid na yon. Kaya't sumilip ako sa maliit na siwang ng pinto at nagulantang na lang ako sa aking nasaksihan. Ilang bolto ng nakakatakot na nilalang ang aking nasisilayan habang nilalantakan nila ang 5 bagong dating na bangkay. Mapupula ang kanilang mga mata at kakaiba ang hubog ng kanilang katawan. Matutulis ang kanilang kuko at ngipin. At nakausli din ang kanilang buto sa bahaging likuran. Para silang gutom na tigre habang minumukbang ang 5 bangkay. Nagkalat na rin ang lamang loob at bituka sa lamesa. Halos nangangatog na ang aking mga tuhod at pinagpapawisan ng malamig dahil sa hilakbot na aking nararamdaman. Iyon ang unang beses na nakadama ako ng hilakbot. Gayunpaman ay nakikilatis ko naman kung sino ang mababangis na halimaw na kumakain sa bangkay. Sapagkat sakto ang bilang nila nung palabasin ako ni Sir Gregor kanina. Kaya pala mabaho ang kanilang katawan, lalo na ang kanilang hininga dahil kumakain sila ng bangkay. At sila ang nilalang na tinatawag na balbal o maninilong. Isang uri ng aswang na tanging bangkay lang ng tao ang kinakain. Habang nakasilip ako sa manipis na siwang ng pinto ay biglang may humawak sa aking balikat na walang iba kundi si Adeng. Nakakunot noo ito at nagsalita ng pabulong sa aking tenga na kailangan ko nang bumalik sa aking silid habang hindi pa nila nararamdaman ang aking presensya dahil abala sila sa kinakain nilang bangkay. Adeng, isa ka rin bang aswang? Tulad ka rin ba nila na kumakain ng bangkay? Usis ang tanong ko kay Adeng nang makapasok kami sa aking silid. Hindi ako isang aswang, Roland. Kahit nasabihin na natin na malayo ko na silang kamag-anakan. Hindi ko tinanggap ang pagkaaswang ng aming angkan dahil ayokong maging tulad nila. Sagot nito sa tanong ko. Roland, kailangan mo nang umalis dito. Baka matulad ka sa iyong tiyuhin. Saka ko na ipapaliwanag ang lahat pag magkita tayong muli. Bilisan mo na at mag-impact ka na. Dugtong ni Adeng na halatang nag-aalala ito sa akin. Ngunit hindi ako pumayag na mag-isang lisanin ang purenaryang iyon nung gabing iyon. Sinabi ko kay Adeng na isasama ko siya sa aking pag-alis. Subalit tumanggi ito at hindi daw siya sasama sa akin kahit na mahal niya ako. Adeng, hihintayin kita hanggang umaga sa terminal ng Cubao. Hindi ako babalik sa amin na hindi kita kasama. Sambit ko muli kay Adeng matapos kong maisalangsang ang aking mga damit sa bagpak.
Sir Bordes, nilisan ko ang purinarya ng madaling araw na hindi nalalaman ng aking mga amo. Nang makarating ako ng terminal ay hindi muna ako sumakay ng bus dahil umaasa akong susunod sa akin si Adeng, lalo na't may nangyari na sa amin. Nang sumapit ang alas 5 ng umaga ay nagulat na lang ako nang biglang bumungad sa aking harapan si Adeng, bit-bit ang kanyang parihabang bag. Pinaliwanag nito sa akin na palihim siyang umalis ng purinarya habang natutulog ang mga kasamahan nito sa bahay. Nakatulog kasi ang mga ito matapos lantakan ang 5 bangkay. Hindi naman malalaman ng kapamilya ng namatayan na kinain ang kanilang kaanak na namatay dahil pinalitan na ito ng puno ng saging bilang bahagi ng pagsasabulat. Habang nasa bahay kami ni Adeng, ay ipinagtapat nito sa akin na patay na si Tio Gaspar nang masaksihan nito ang lihim na pagkatao ni Sir Gregor nang minsan kumakain ito ng bangkay ng tao sa kasagsagan ng gabi. Nangyari ang pagpaslang matapos maipadala ni Tio Gaspar ang liham sa aking ama. At nakiusap sa akin si Adeng na huwag ko nang sabihin sa aking pamilya ang aking nalaman at baka hindi siya matanggap ng aking pamilya. At ganoon niya ang ginawa ko dahil mahal ko siya. Sir Bordes, hanggang dito na lamang po ang aking kwento. Si Adeng din ang una at huli kong minahal. Bumuo kami ng pamilya at nagkasama hanggang sa pagtanda. At naging maligaya sa piling ng aming mga anak at apo. Lubos na gumagalang at nagpapasalamat. Roland ng Manito Albay. Kung nagustuhan niyo ang ating kwento, maaari sana mag-subscribe, like and share na din. Maraming salamat po.